Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ito na po ang ating pinakahihintay, no? Mainit-init pa po to. Ang masasabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos umano sa gentleman's agreement po ng ex-president Duterte at ng Pangulo po ng China na si Xi Jinping. Pakinggan po natin ang mga sasabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nga pala, no, ang title po nito, PBBM horrified sa umano'y gentleman's agreement sa West Philippine Sea sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Mula po ito sa PTV Philippines. Ilalagay ko po sa description ang link ng channel po ng PTV Philippines para po makapag-subscribe po kayo, at huwag nyo rin po sanang kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong mga reaction video. Wala na po tayong kailangan pang gawin pang iba pa. Pakinggan na po natin to. Let's do this. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Ito ang reaksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa umano'y nakakabahalang gentleman's agreement sa West Philippine Sea, partikular sa Ayungin Shoal, kung saan nakaistasyon ang BRP Sierra Madre. Grabe, no, horrified ang ating Pangulo, no. So, secret agreement daw, no, kasi po wala po talagang basihan po to at wala po talagang proper documentation, no. Kumbaga laway-laway lang po talaga, no. Talaga pong nakakagulat po kasi to. Kung iisipin niyo po kasi, no, presidente po natin, no, ex-president, 'di ba, nakipagkasundo sa kaaway, no, sa kalabang bansa. 'Di ba po, napaka-unusual po nung ganun, no. Dapat po hindi po talaga nakikipagkasundo ng ganyan, no. Secret agreement ang isang presidente, lalo na ating former president, no. Sobrang, kahit po ang ating Pangulong Bongbong Marcos talaga ay nagulat talaga, no. Horrified po talaga siya diyan. Sabi ng Pangulo, tila na kompromiso ang soberanya ng bansa. Tama. At karapatan ng mga Pilipino. Muli naman niyang iginiit na wala silang alam patungkol dito, kung saan kinausap na anya ang mga opisyal noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang linawin ito, at iba-iba raw ang naging sagot. Kung may naging kasunduan man, hindi ito susundin. There is no documentation, there is no record, there is no... We were not briefed. When I came into office, walang nagsabi sa amin na merong ganong usapan. So, we're trying to really, up to now, because from the former administration, iba-iba ang sagot eh. Sabi ng isang opisyal, dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. Grabe, no. Kahit po ang ating Pangulong Bongbong Marcos naguguluhan na rin, no, sa partido po ng ating former president Duterte, no, kasi nga po sila po ay talagang ang gugulo po nila, no. Sabi po ni Panelo, wala raw pong ganun, wala pa raw pong gentleman's agreement, pero ang sabi talaga ni Rocky ay meron po, di ba? Sila po ay talaga ang gugulo nila, at sila po ay naglalaglagan po dito kasi po wala po silang unity, no, kung tutuusin sila, no, sa partido po ng ating former president Duterte. At yun nga po, no, hindi po i-honor po talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos yan kung ano pong agreement po meron sila. Hindi po talaga mag-e-epekto po yan sa gobyerno po natin ngayon. Lalo na po kung talaga pong nakasalalay po ang ating karapatan dyan sa ating soberanya, dyan po sa West Philippine Sea. Kasi po kung talaga pong nakapagkasundo ang ating former president Duterte, no, tayo po talaga ay napapahamak dahil po dyan sa secret agreement na yan, sa gentleman's agreement na yan. Kasi po patuloy nga po tayong binubuli ng China dahil po dyan, no. Diretso po natin to. But kung ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan yung ganyang klaseng agreement. Grabe, no, ang ating Pangulo po ay may bayag po, no. Ito po ang presidente, 'di ba? Hindi po siya sumasang-ayon diyan sa gentleman's agreement na yan, 'di ba? Kung sakaling araw po na meron po talagang
secret agreement na yan, no, na sinasabi nga po ng ating Pangulo, kasi nga po hindi nga po nag-exist, no, parang di man lang siya nasabihan o naabisuhan bago siya mag-take office, no, yung siya na naging presidente. Ibig sabihin lang po talaga, no, na talaga pong laway-laway lang. At kung nga po, no, sinasabi yan, no, kung talaga pong meron po talaga niyan, ay hindi po tayo dapat sumusunod dyan. Kasi po kung makukompormiso nga po ang ating malayang paglalayag dyan sa West Philippine Sea, ay hindi po tayo susunod talaga. At unang-una po, may sarili po tayong batas. At nasa teritoryo po natin yan. Sabi nga po ng ating Pangulo, hindi po tayo kailangan po hinahadlangan dyan sa ating sariling teritoryo sa West Philippine Sea. Kaya po maling-mali, no, nanggaling na po sa ating Presidente, Bongbong Marcos, no, ang ating Pangulo po talaga ay may paninindigan, no, tatak Marcos po talaga. Sinasabi niya po na hindi po tayo susunod diyan sa agreement na yan, lalo po't nakasalalay po ang ating malayang paglalayag diyan sa West Philippine Sea, sa ating soberanya. Napakahusay po ng ating presidente, grabe. Ito po talaga ang presidente, no, hindi po humahalik sa puwet ng kung sinong kalabang bansa, no. Kaya sana po matauhan po kayo. Ito po talaga ang suportahan nating presidente. Ganito po ang presidente, no? Lumalaban po para sa ating bayan. Diba po? May paninindigan, hindi po madidiktahan. Nakipag-ugnay na rin anya sa embahada ng China upang alamin ang sinasabing sikretong kasunduan. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing na umalis siya, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, sino ba kausap mo? Tama. Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Kasi kahit mismo ang ating Pangulo po ay hindi po talaga alam yan, no? Kumbaga po nagguguluhan din po siya. Kasi po wala nga pong inendorso po sa kanya, no? Wala pong sinabi sa kanya na meron pong ganitong agreement, no? Kaya po kailangan niya po talaga niya makausap nga yung ng China, para magkalinawan na nga po dyan. At mismong ang Pangulo ng China, no, kailangan din po sabihin ng Pangulo ng China kung talaga mayroon po silang pinag-usapan ng ex-President Duterte, no, para po mag-aalaman na po talaga kung sino po talaga ang nagsasabi ng totoo. At kung hindi man po mangyari yon, sana po ay maimbestigahan po talaga yan sa Senado. Kasi po talaga, tayo po talaga ay napapahamak dahil po dyan sa secret agreement na yan, o yung gentleman's agreement na yan ni ex-President Duterte at si Xi Jinping. Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Tama. Nakakapagtaka nga. Kaya, Yun, di ba? Ang galing ng presidente natin, no? Ang taba ng utak. Di ba? Hindi mo magugoyo ang ating presidente. Talagang matalino po ang presidente natin, no? Tama nga naman siya, di ba? Kung gagawin niyo yun, bakit niyo pa isisikreto? Kasi kaya niya sabing sikreto, kasi nga po, wala nga pong written agreement. Walang abiso sa kanya. Kasi kung legal po yan, hindi po ganun. Di ba? Hindi po laway-laway lang. Di ba? Kaya po tayo, sa paningin nga po talaga ng China, tayo po ay lumalabag doon sa sinasabing agreement na yan. Kasi po kung hindi po tayo lumalabag sa paningin ng China, ay hindi po tayo bobombahin talaga ng water cannon. Hindi po tayo hahadlangan dyan sa West Philippine Sea. Diba, hahayaan lang po tayo na mapayapang maglayag dyan. Kung wala po talagang secret agreement o gentleman's agreement na yan, no, na mismong ang ating Pangulo ay gusto niyang malinawan kung ano ba talaga ang meron dyan sa deal na yan ni ex-President Duterte at Xi Jinping. kaya it's not a good situation. Nagiging pahirapan ang mga nakalipas sa resupply mission dahil sa patuloy na panggigipit ng mga barko ng China Coast Guard. Tama. At paulit-ulit na water cannon na dahilan ng pagkasira ng resupply vessel na unay sa May 4, habang ilang tauhan din ng Philippine Navy ang nasaktan at nasugatan. Yes. Kasunod naman ang kauna-unahang multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia sa West Philippine Sea. Sinabi ni US National Security Advisor Jake Sullivan na asahan ang karagdagang joint patrols sa South China Sea. Nakahanda rin anyang madagdagan ang mga kalahok na bansa. Yun, no, yun ang maganda doon talaga, no. Talaga pong ang dami pong sumusuportang bansa sa atin. Nakita nyo, no? At sinabi po ng na talaga pong madadagdagan pa po yung mga bansa po na susuporta po sa atin yan sa West Philippine Sea, no. Talaga pong nasa tama po talaga tayo at
napakahusay po ng presidente po natin. Kailangan po nating suportahan to, no? Which is hindi man po tayo makatulong ng physical dyan, no? Dito po sa social media po, ipakalat po natin itong magandang balita na to na ang ating Pangulo po talaga ay nagtatrabaho, no? Talaga pong ginagawa niya yung kanyang best para po protektahan po ang ating bayan, no? Ang ating bansa. Isipin niyo po yun, no? Wala po talagang nakarating sa kanila na tunay, no? Na legit na gentleman's agreement na yan. Kahit si President Bongbong Marcos ay nagtataka o talaga pong wala siyang idea kung totoo ba talaga yan. Kaya gusto niya pong linawin, no, sa China kung talaga pong meron pong gentleman's agreement. Ang Philippine Navy bukas sa lahat ng oportunidad na mapalakas ang operational readiness ng Pilipinas Yun. kasama ang mga kaalyadong bansa. Dagdag ng Navy, ang maritime cooperation ay bahagi ng Active Archipelagic Defense Strategy at naval component ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Ang mga aktibidad gaya ng MMCA ay pakikiisa sa pagpapanatili ng regional peace and stability. Samantala, itinuturing ng Armed Forces of the Philippines na isang national security concern ang ulat ng umano'y recruitment sa mga part-time military consultant ng mga firm na natrace sa China. Ayun na nga. Iniimbestigahan na ito ng AFP at kung may sangkot silang mga tauhan. Grabe, no? Hindi lang pala sa PCG, no, na merong ganun, no? Pati sa ano talaga, sa military po natin, no? Talagang ang hirap po talaga nito, eh. Hindi po natin alam kung saan po nagmula ito, eh, no? Talaga pong kailangan po talagang magawan po ng action po ito kasi po talaga pag hindi po nagawa ng action yan, ay nako talagang magkakandaleche po talaga tayo, no? Kumbaga padagdag po ang problema, no? Ayoko na lang po rin magsalita kung saan po galing yung mga ano na yan, mga kaganapan na yan. Pero siguro naman po matatalino na po kayo. Alam nyo na po siguro yan. Hindi ko na po kailangan pang i-elaborate siguro, no? Kaya pakinggan po natin to. Kung meron nga po talagang personnel na meron na i-divulge na any information or na-leak na information in terms of the military. So we're considering this as a national security concern. So Tama. it's actually a fusion po of efforts between interagency po. So nakikipagtulungan po tayo sa iba't ibang ahensya tungkol po dito. Kailangan higpitan ng social media presence, no, ng Pilipinas, lalo sa AFP, sa lahat po ng ating ahensya ng sa sandatahang lakas, no. Maghigpit po sila, no, hindi po kailangan naglilik po yan kasi napakaselan pong impormasyon yan, no. Kaya nga po, 'di ba, kung nagtataka po kayo, kada po tayo ay maglalayag, magkakaroon tayo ng resupply mission diyan sa BRP Sierra Madre. Talaga pong alam po talaga ng China kung anong oras, kung anong araw, talaga pong andyan po talaga agad sila, no? Sa na handa tayong talagang harasin diyan sa West Philippines Sea. Ibig sabihin na po talaga nun, no? Meron po talagang nag-leak na impormasyon mula po sa atin, no? Sino kaya yung mga modern makapili na yan, no? Talagang nakakabwisit, no? Kumbaga, isinanla ang kanilang pagka-Pilipino diyan sa China, 'di ba? Sobrang nakakalungkot po. Sana po talaga ma-resolbahan po to kasi po hindi po talaga tama yan, no? Lahat po ng bansa po ay may sarili-sarili pong sikreto po na dapat hindi po nabubunyag, no? Lalong-lalo na po sa parte ng sandatahang lakas. Sobrang po yan, magpapahina po sa bansa yan kasi kumbaga po sa chess, no, macha-checkmate ka po dyan, eh. Yung moves mo, hindi pa malalaman na agad ng kalaban, alam na nila yung gagawin nila sa'yo, kumbaga sa chess nga, di ba? Kaya dapat masolusyonan po ito ng ating gobyerno, no, ating Pangulong Bongbong Marcos. Posible namang target ng umano'y recruitment na makakuha ng mahalagang impormasyon sa AFP. Ang gusto po nila is of course get data in terms of internal internal data from the armed forces. So kung ano man po nga yung malik na information, sabi nga nila data is the new currency, data is the new oil. So that's really what they're into, no? Kung ano po yung information that they can make sense of. So yun po yung magiging target nila. And of course, that is also what we are trying to prevent. Nagpaalala naman ng AFP sa kanilang hanay na maging maingat at manatiling profesional habang inaalam na rin kung may nakapag-apply nga rito. Patrick De Jesus para sa Pambansa. Ayun po, no, ating pong napanood po to, no, sobrang kudos po sa ating presidente, no, kasi po ang ating presidente po ay may bayag po to, no. Ito po talaga Tatak Marcos po, talaga pong hindi po to padadaig, no. Hindi po to pa sa kalaban, no. Wala pong agreement po na yan, talaga pong hindi po siya papayag, no.
unang-una nasabi niya na rin po no, na talagang kung masasaalang-alang po ang ating paglalayag dyan sa West Philippine Sea at yung tipong kailangan po natin magpaalam pa sa China para makapaglayag, ay hindi po pa pwede yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Kaya kudos po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Sana po nagustuhan niyo po ang aking reaction video. No? At nga po pala no, sa mga po nagko-comment na sinasabi pong ako po ay bayaran, no? Lang manginig po kayo sa mga laman nyo, mga ulul po kayo, no? Alam nyo kung bakit? Ito nga pong channel ko po na to ay hindi po to monetize, no? Wala po akong kinikita dito sa ngayon po. Dito po sa aking channel, no? Nakikita nyo po ang aking subscriber ay 60k plus subscriber po, pero nising kong duling po ay wala po akong kinikita dito. Lumalagay lang po ako sa tama, no? Doon po ako sumusuporta sa tama sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil po siya po ay nagtatrabaho ng maayos para sa ating bansa. Kasi po tayo pong lahat ang maaapektuhan, no, kung talaga pong ang susundin po natin ay ang mali. Ganun po dapat tayo, no, talaga pong iano natin yung isip natin, no, lawakan po natin ang ating pag-iisip, maging observer po tayo ng ating bansa, no, sa nangyayari po sa ating bansa. Hindi po tayo dapat hahalik sa puwet ng kung sino lang na paborito po nating government official. Kung nakikita naman po natin na mali po ang kanilang ginagawa, dapat po wag po natin susuportahan yan. Alam niyo na po kung anong ibig kong sabihin dyan. Sana po magising po kayo at suportahan po natin ang ating Pangulo. Dahil sa bandang huli po, kung magkakanda leche na po at magkakaroon po ng gera, tayo rin po talaga ang magtutulungan dahil tayo po ay Pilipino. Wag po tayong aanib doon sa ibang bansa na ating kalaban, no? Suportahan po natin ang ating bayan, suportahan po natin ang gobyerno natin, at suportahan po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang po, no? Mag-iingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye!